sinabasa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating panglimang araw ng Simbang Gabi o Misa de Gallo. Kapatid, meron ka bang plano na kung saan hindi natutuloy? Meron ka bang kagustuhan na hindi pa nagkakaroon ng kaganapan? Ikaw ba ay dumadaan sa pagsubok o paghihirap? Isa lang ang sagot diyan. Tumango ka, umuo ka muna sa Diyos. May pag-asa tayo dahil mas maganda ang plano, ang kagustuhan ng Diyos kesa sa ating mga plano at kagustuhan. Kaya minsan hindi natutuloy yung iyong balak dahil gusto ng Diyos, unahin mo muna ang kanyang kagustuhan sa buhay mo. Hilingin natin sa banal na misang ito ang lakas ng loob na makinig, sumunod, manatili at maging tapat sa Kanya para umapaw ang Kanyang grasya at pagpapala sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili tayong mag-isa, nagsasarili sa buhay na ito. Sa mga pagkakataong nagkulang tayo sa pakikinig at pagsunod sa Diyos, silingin natin muli ang Kanyang awang, Kanyang pagpapatawad para makita tayo din na karapat-dapat makinabang, makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging ang kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulatang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pagwawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Alleluia, 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 alleluia.
Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumaiyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ama si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na ng buwan ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At ginigreet po natin ang ating mga followers nandito na nakikisalo sa ating banal na misa. Ganyan din po, kamusta po kayong lahat, kayong mga online mass goers natin. Dasal at dalangin ko po na kayo ay nasa mabuting kalagayan at kasama pa rin po kayo sa aming mga pinagdarasal ang inyong mga intention dito sa ating banal na misa. Naway lahat na mga may sakit, gumaling na. Lahat po ng may utang, mabayaran na. Lahat po ng magbo-board exam, pumasa na. Lahat po ng mga nag-aaway na mag-asawa, magkasundo na. Lahat po ng mayroong mga anak na pasaway, maging masunurin na. At lahat po ng mga nadidepress, nag-aalala, nalulungkot, naway makaramdam na ng tuwa at kapayapaan. Amen po ba? Amen. Kung babasahin niyo po ang inyong Biblia, may mapapansin po kayo sa ugali ng Diyos. Ano? Ang Diyos mahilig magbigay ng utos, pero hindi niya ipapaliwanag sa iyo ano ang mangyayari kung susunod ka sa utos niya. That is the strange thing with our God. God gives instructions, and yet God will not clarify. God will not give particulars. What will happen if you follow His will? Halimbawa na lang po, basahin niyo ang libro ng Exodo, kung maalala niyo po ang kwento ni Moises. Sinabihan ng Diyos si Yahweh, si Moises, pumunta ka doon sa Ehipto, kausapin mo si Pharaoh, ang hari. Sabihin mo sa kanya, palayain ang aking bayan.
Yun lang po ang instruction ng Diyos sa kanya. Hindi naman pinaliwanag ng Diyos ng Panginoon kay Moises kung ano yung mangyayari pagkatapos siyang kausapin ng hari. Hindi sinabi ng Diyos na magkakaroon ng mga salot na magiging dugo ang ilog. Hindi po sinabi ng Diyos na darating ang maraming balang, ang maraming palaka, na mamamatay ang mga panganay ng mga Egyptians. Hindi po ba? Wala pong explanation na ganyan ng Diyos kay Moises. Hindi rin sinabihan ng Diyos si Moises na pag sumunod ka sa akin, mag-ingat ka kasi pag nakalabas na kayo sa Egypt, hahabulin kayo ng inyong mga kalaban at hahatiin mo ang pulang dagat. May nabasa po ba tayo na gano'n na paliwanag sa Diyos? Di ba wala? Basta't ang sinabi lang ng Diyos ng Panginoon kay Moises, ito, pumunta ka sa Ehipto, kausapin mo ang hari, sabihin mo itong mensahe, ganun lang. Diba? Ganyan din naman po ang naranasan ni Maria. Balikan niyo ang ating nabasa ngayon, narinig sa Ebanghelyo. Ang kwento ng pagpapahayag ng Diyos kay Maria, ang tinatawag na the Annunciation. Inanyayahan ng Diyos itong si Maria sa plano ng kanyang kaligtasan para sa sanlibutan. Pero, ano ang sabi ng anghel kay Maria? Balikan niyo. Sabi niya, maglilihi ka, manganganak ka ng isang lalaki, tatawagin mo siyang Jesus, magiging dakila siya, tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Hindi niyo po ba napansin? Very general ang plano ng Diyos. Walang tiyak, walang particular. Bakit hindi sinabi ng anghel para maging malinaw kay Maria? O Maria ha, pag tinanggap mo itong misyon na ito, pag tumango ka sa Diyos, yung anak mo ipagkakalulok, pagtataksilan. Yung anak mo papahirapan. Yung anak mo dadalhin sa kalbaryo, papahiya, papatayin, hahawakan mo yung bangkay niya, ililibing mo siya. Pero pagkatapos ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. Bakit hindi sinabi ng anghel yun? Bakit kapag nagbibigay ng utos ang Diyos, ganyan? Napakalabo. Bakit hindi pa sabihin ng Diyos sa atin, lahat-lahat ng mangyayari, para hindi po tayo nanguhula? Hindi po ba? Kasi gusto ng Diyos na malaman kung tayo ba ay nagtitiwalang buong-buo sa Kanya o gagawin lang natin ang gusto natin. God always instructs us in general terms because God wants to know if you are willing to do His way or do you just want to do your way? God wants to know, are you willing to do His way or will you do your own way? Isipin nyo na lang po, paano kaya anong mangyayari kung sinabi ng Diyos lahat-lahat na mangyayari doon sa plano? Yung paghihirap ng kanyang anak, tatango pa kaya siya? O oo pa kaya siya? Baka hindi na, hindi po ba? Kasi matatakot siya, mangangamba siya. Halimbawa, kung sasabihan ka ng Diyos na ganito, maririnig mo, makikita mo habang ikaw ay nagdadasal. Alam mo, pagdating ng panahon, yayaman ka. Makakarating ka sa abroad. Pero, mag-ingat ka. Mag-aaway kayo ng misis mo. Kasi magkakaroon ng iba yung misis mo. Maghihiwalay kayo. Kukunin niya yung anak mo. Mananatili sila sa Amerika. Ikaw uuwi ka dito. Sa tingin niyo po ba? Kung ganyan yung mensahe ng Diyos, tatanggapin mo? Sasabihin naman ng Diyos, pero mayaman ka. Tatango ka pa ba? Di ba hindi? At ganyan din po pagdating sa buhay niyo. Tinatawag ka ng Diyos pero hindi niya sasabihin yung mga pagsubok mo. Bakit kapatid? Kasi gusto niya palagi ka lang kumapit sa Kanya. Pag pinakita ng Diyos sa iyo agad yung mga problema, di ba ang tingin mo, ang tuon mo sa iyong mga problema. Makakalimutan mo na meron palang mas malaking Diyos, meron palang mas makapangyarihan na Diyos na kakayanin mo ano man ang mga problemang yan. Mga kapatid, may pag-asa. Bakit? Kasi bukod sa plano mo, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kahit na maraming mga pagsubok, kahit na maraming paghihirap,
Kung ikaw, palagi kang umu-oo, tumatango sa Diyos, malalampasan mo lahat ng mga pagsubok at paghihirap na yan. Amen? Kung susunod ka lang sa Diyos, makikita mo, may magandang katapusan. May mabuting bunga ang iyong pagsasakripisyo. Alam niyo po bang pinaka-maiksing dasal? Alam niyo po ba ang pinaka-makapangyarihang panalangin kahit na kakaunti lang ito? Ito po ha, tuturuan ko kayo. Remember this, the shortest but the most powerful prayer is, say, yes, Lord. Kayo nga po, yes, Lord. Opo, Panginoon. Just say yes to God to everything. And what will happen? There will be grace, there will be blessing, there will be provisions in your life. Basta't yes ka lang ng yes kay Lord. Hindi ka pababayaan, hindi ka mapapahiya, hindi ka niya iiwan. Kaya nga, ngayon, ano man ang iyong hinaharapan, ano man ang iyong pinagdadaanan, may sakit ka man, sabihin mo, yes, Lord. Napakarami mong utang, ano sasabihin mo? Yes, Lord. Sumasakit na yung ulo mo sa kakaaral, ano sasabihin mo? Yes, Lord. Nalilito ka, hindi mo na alam kung anong gagawin nyo sa inyong pamilya para magkasundo kayo, ano sasabihin mo? Yes, Lord. Gusto mong lumakas muli? Gusto mong sumaya muli? Ano sasabihin mo? Yes, Lord. In everything, say, yes, Lord. And then you would see His blessing, His grace, His provision will come to fill you, to complete you, to help you. Kamukha po ni Maria. Huwag tayong titigil na tumango at mag-oo sa Diyos. Next year po, lilipat na ako ng parokya. May 2025 po, to be exact. Ang dami po nagtatanong kasi, Father, saan ka lilipat? Father, ano yung parokya mo? Bago ko po sabihin yung aking lilipatan na parokya, gusto ko pong i-share itong kwentong sa inyo. Gusto ko pong ikwento sa inyo, i-share itong pinagdaanan ko. Actually, nagdadasal po ako sa Diyos. Ang aking pinapanalangin, sabi ko, Lord, sana naman po yung lilipatan kong parokya, maluwang. Sana meron pong parking. Yun lang po yung aking request sa Diyos. Bakit po? Kasi, sabi ko, maraming mga bisita, maraming mga followers ang pumupunta, nakakahiya naman kung wala silang parking. Yun lang po yung request ko. Kahit saan po akong parokya, Lord, basta't maluwang yung parking. So I was praying for that. At nung pong last November, nung nag-retreat kami mga pare, binigay na sa amin yung aming mga assignment. Susunod na mga pupuntahan na parokya. At pagkabukas ko po, doon sa envelope ko, nabigla ako. Hindi sinagot ng Diyos yung request ko. Yung aking lilipatan na parokya, kung alam niyo po dito sa San Fernando, sa likod po ng SNR, sa likod po ng Robinson, yun po yung aking parokya. Ang pangalan po is St. Joseph Parish, parokya ni San Jose. Para pong tondo dun napakasikip, tabi po ng daan. Wala po itong parking. Ang nagtataka ako, sabi ko, Lord, diba? Ang request ko sa iyo, parking lang. Ba't hindi mo binigay? Hindi ko po maintindihan ano talaga plano ng Diyos. Pero, nung kinausap ko po yung parish priest na naka-assign doon, kinekwento niya kung ano yung ginagawa nila sa parokya. Sabi niya, pag pinalitan mo na ako dito, sana tuloy mo yung mga programa namin para sa mga mahihirap. Naghihirapan nga kami, naghahanap ng pondo, wala kaming pera, nauubusan nga ako ng budget kasi every Saturday nagpapa-feeding kami. Buwan-buwan, tinutulungan namin yung mga mahihirap na nagbabasura, wala silang damit, yung mga iba, kawawang-kawawa sila. Nagbibigay kami ng baon sa mga maliliit na bata na nagpapalimos, baon para sa mga walang baon. Habang nagwekwenta po siya doon sa mga programa na kailangan nilang gawin, doon ko naisip, kaya pala ako dinala ni Lord dito. Kasi yung mga tumutulong sa akin ngayon, pwede palang makatulong doon sa susunod kong parokya. Yung gusto ko, parking. Pero iba ang gusto ni Lord. Gusto niya tulungan yung mga mahihirap doon sa pamamagitan ko, sa pamamagitan nyo, sa pamamagitan ng ating online mass sa inyong mga donations. Look at that. God has His own reasons.
God's plan is bigger than your plan. Amen? That is why it is so important to always say, always pray, yes, Lord. Amen? Because God knows what is the best for you and God knows what is the best for others. Amen? Many times, we do not know what will happen to our life. But that's okay. Because what is most important is, God knows what will happen. Huwag kang mag-alala kung hindi mo naman alam kung anong mangyayari bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Basta ang mahalaga, sumusunod ka sa Diyos at ang Diyos, alam niya. Amen? Only the best will come to you if you say yes to God. Remember that. Only the best will come to you if you say yes to God. Kaya mga kapatid, ang ating pag-asa, alam natin sa pamamagitan ng Diyos, may magandang bukas, hinahanda ng Diyos. Basta't tumango ka, mag-oo ka sa Panginoon, sumunod ka sa Kanyang kagustuhan, punong-puno ka ng grasya, kamukha ng ating mahal na ina, si Maria. Amen. Si Jesus ay ang ating Emmanuel, ang Diyos sa piling natin. Ang Kanyang pananatili sa piling natin ay bukal sa ating kasiyahan at lakas. Pagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin at pag-asa. At ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, lumawagi ka nawa sa iyong simbahan habang tuwina siyang nagsisikap maghatid ng iyong ebanghelyo sa lahat at magbigay saksi sa katotohanan ito sa buhay ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa Santo Papa Francisco, sa aming Arsobispo Florentino Lavarias, aming Kura Paroko, Reverendo Padre Joel Jomarsus, at kanyang mga katulong upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro ng iyong inspirasyon at pamamatnubay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa aming mga pinunong politikal at sibil, sa aming mga hukom, mga pulis, at mga sundalo, upang magbisa nilang maitaguyod ang katarungan, kaayusan, at kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, tulutan mong makaraos kaming walwalhati sa lahat naming kahirapan at bumuo ng mga pamayanang magtatapok sa pinaghaharian mo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng Mahal na Birhen Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Yesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit may pag-asa? Dahil may hinandang mas magandang plano ang Diyos para sa atin. The shortest and the most powerful prayer is, Yes, Lord. Yan nga po ang ating assignment ngayong araw. Pag merong humiling o humingi sa inyo, huwag kayong magpapahindi. Tumango kayo. Lalong-lalo na kung sa inyo naman pong pagninilay, sa inyong pag-iisip at pagdarasal, yung hinihingi ay makakabuti naman. Please, say yes. Ano yung bagay na gustong pagawa ng Diyos sa iyo na matagal mo nang tinatakasan, hinihindihan? Maybe this is the day to say, Yes, Lord. Kikita mo, pagkatapos mong umuo at tumango, sunod-sunod ng pagpapala at tulong galing sa Diyos ang mararanasan mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na.